bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang akong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat maing adlaw sa inyo tanan mga palangga na mga tagpalamati, sa karon nga adlaw padayuno naton ang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahawak mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nagkadto si Pulis Marvin kag Pulis Nonelo sa balay ni Mrs. Charming. Kag nag-ayo sila nga kun mahimo makasulod sila sa kwarto ni Aiza. Kag didto nakita nila ang panapton nga nabili ni Aiza nga nahuman ini sa panit sang buaya. Kag nagsulod sa pinsar ni Pulis Nonelo nga kun ginpatay gid man ni Mrs. Charming si Aiza, mahimo nga ginhaboy niya ang bangkay ni Aiza sa dagat. Diri sini nga bahin, padayunon ko nga akong pagsaysay diri sa Provincial Jail. Kung ako sa imo, Marvin, hindi ka na maghandom pa nga makita pang bangkay ni Aiza. Nga man, partner. Wala ko makahibalo kung nga hindi ka na makahibalo magamit sang utok mo. Kaya nga nakasiling kasi na. Ikaw subong ang suspek sa kamatayon ni Aiza. Sa ano matabuin na, ha? Ara ako permi sa tupad mo. Bisan pa sa adlaw sang kalaslon kami. Matuod din ha. Ano abi kung makakita sang ebidensya ang prosecutor nga ikaw ang nagpatay kay Aiza? Basta ako nagapati. Nga may kahilabtanan si Mrs. Charming sa kamatayon ni Aiza. May hindi gusto ako nga nasa taman sa babae nga to. Nakaibalo ka bala? Gagin pangita ako sa police computer ang iyang ngalan. Kag wala sa didto sang iyang maiden name. Sinuayhan siya sang dalaga pa siya? Sa din ka bala makakita sang isa ka tigulang nagpatay sang isa ka babae nga amo sinakadako kay Aiza? Kag hindi lang ina. Nakuha pa niya nga hakwaton inihalin sa kastilyo kag ihaboy sa pilas. Sinong makapakot? Basi natabuan nga nagatindog si Aiza sa pilas. Kag isa lang katikwang, mahulog siya sa pilas. Nakaibalo ako nga hindi pwede na. Ano abi kay nagpasugot ka nga matrap sang isa ka prostitute eh? Sa nasiling ko na, matahom siya. Gani nagsulod sa pinsar ko nga ipakasal na lang siya. Kag ipahibalo ko sa tanan, nga hindi man ako ulihi sa patag sang pagigugma. Agay. Nakaibalo man ako nga kamo ni Casmer may plano na nga magpakasal. Ugaling hindi maluyag ang iyamay kay ako ka man lang nga pulis diri sa aton banwas ang tapon. Nakaibalo si superintendent nga maalam ka, Marvin. Apang ang imo mga kredito ginahatag mo kay Berto. Kung namati ka lang sa akon, general ka na subong. Wala ko sa ngandom nga mangin general. Gusto ko lang nga magpabilin diri sa lugar gay ni. Apang nasakit lang ang balatsagon ko. Ginsakit ni Casmer ang balatsagon ko. Tukod kanubo gali sang iya pagkilala sa ako. Ote, ano na karon? Prostigling nga rasyan ang gusto mo? Kag nagpalagyo pa sa imo? Hipos ah!
Kanan ang ginorder natong nga pagkaon. Hindi na. Basi malatnan pa ko sang bakterya siya. Bago ang tinapay nga ina, ginbakal ko na sa bikiri. Hindi gyapon ako maributay. Nga jutayan ka na lang matrap sa kasal nga to. Wala kaso Abi mo, nagsiling siya nga tumboy siya. Amo man ang masami nga ginasiling sa mga prostate. Kag natingala ako ko nga nagkakalipat kasi na. Gusto na ina, makaon na kita. Kaya pagkatapos, makaunong ko bang ido ko kaguring. Lunilo, hari ka na? Manawag ako sa rescuer. May bangkay sa ubos ang pilas. Ha? Si Aisa pala? Hindi. Si Mrs. Charming. Ano? Dali-dali nga nagsulod si Pulis Nonilo kag nagpanawag ini sang rescue. Bangod may nasapuan nga bangkay sa idalom sang pilas. Sa pagpadayon ko pagi. Marvin, tanawa si Chief Detective Berto. Masako ang iya pakadto pakari sa ibabaw sang pilas. Daw ginaguba niya ang mga footprints. May nagabot. Ang pathologist, ari na. Anong ginahin mo, Butre? Di opo subong sir. Siling ko buligan ko si Marvin nga makita ang bride. Kag ikaw, anong ginatanaw mo sa idalom sa pilas? Ang pagdumdum mo kung siyang napatay. Amo gali? Siguro nag-suicide nila. Bangon, hindi siya maluyag na magpakasal sa imo. Maathag pa sa silak sang adlaw. Nga isa ka murder ang natabo. Ginkuga siya anay, o galing ginhaboy sa dagat. Ano ang but silingon sini? Dapat ani, nga sa akon ka nag-report sa muna. Isa ka murder. Ginkuga siya anay, o galing ginhaboy sa dagat. Sige, makahalin ka na. Ato na siya. Ang mga babae nga nagpaninlo sang balay ni Mrs. Charming. Basi may nakita sila. Ano nga babae? Ang mga babae nga ginsuhulan niya, nga magpaninlo sang balay. Nagigko ini, tungkol giniguan sa mga tao nga nagkanto sa reception sang kasal namon kuntani. Sang magabot kami ni Lunilo kay ina sang aga. Nakita namon nga may nagapaninlo dito sa kastilyo. Ang nakita lang namon dito, among dua ka malita. Kinaglan nato ina nga malita. Kagaraman pala sa malita ang passport? Wala sang passport. Ayhan, ginkuha sang yaanay employer.
ugaling siya magpalagyo. Kag naghimo siya sang paagi, agod nga madoktoran ang passport. Nga, Chip? Bagod nakita namon sa retrato ang matuod nga Aisa. Jutay siya kang puti. Marvin, magkato ka sa headquarters. Magpadala ka sa ibang nga tao. Kinahanglan, makita naton ang maid gena. Ari ako sa balay ni Bessie. Ang isa ka maid nga nagtrabaho dito sa balay ni Mrs. Charming. Ginabrihan na niyang pertahan. Ba? Marvin? Ari ka man. May natabo bala? Wala. May pamangkot lang ako. Magsulod ka Salamat. Ari ba lang bana mo? Ay, wala siya diri. May ginadalian sila nga trabaho. Gani, malit siya sa pagpauli. Busy matuod. Si Mrs. Charming, patay na. Ano? May, paano siya ginpatay? Ginkuga siya, kagin patay. Siguro ginkuha niyang passport kagin doktoran, gani ginpatay siya. Hindi ba lang isa ka sa nagtrabaho kay Mrs. Charming? Oo, matuod ina. Ako, kag si Ann. Ano oras ka mo nakatapos sa pagtrabaho sa iya? Nakatapos kami mga 3:00 ang hapon. Nagsugod kami sa pagtrabaho mga 9:00 ang aga. Kag nakatapos kami hapon na Ara pa siya sang magaling ka mo? Oo. Nagareklamo gani siya. Nga kamahal ko nung sang ginbayad niya sa amon. Pero ginbayaran man niya kami. Dasun, may nagtawag sa iya sa telepono. Kag daw sa nalipay siya. Kag nagsiling siya nga mapauli na kami. Kay mapahangin-hangin siya kuno sa pantalan. Mga anong oras sina? Mga 1:00 to bala mo o kun 2:00 ang hapon. Nagsiling kami kun bala hulaton pa namon siya nga magbalik. Pero nagsiling siya nga hindi na lang. Nagbilin siya sang yabi. Kag nagsiling siya nga isira na lang namon ang puwerta. Kag ibalik ang yabi niya sa tupad sang telepono. Ano? Sa mga tinion nga ina, malipayon bala siya o kung akig? Sa nakita ko, malipayon gid siya. Ay, pero anay ka bala Marvin? Nakita mo na balang nobya mo? Wala pa. Sa dinang ginaistara ni Ann nga upod mo? Sa Broom Close, number 19. Mo bala. Bessie, kung may madumduman ka pa nga butang, nga may mo isugid sa akon, may balagid ako ha? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!